Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for October 30 to November 5, 2023. General reading, just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you so much sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Ayan, pa-follow, like na rin ang ating Facebook and TikTok. Lahat po yan ay Mr. Queen PH. And please check out my Shopee shop. Available mga protection and prosperity bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. So ito yung Libra bracelet. Meron tong rhodonite, blue apatite, at bloodstone. Nag-a-align ng energies ng mga Libra. Ito ay available sa aking Shopee. Link on the description. Ayan. Let's see, Libra. What's coming to you this week for Libra? Wow, you have the Ten of Cups, the Knight of Coins, the Nine of Wands, the Ace of Wands. Alam niyo, Libra, yung inyong mga sacrifices, no? Yung mga pinagtiisan nyo ng mga nakaraan, worth it ito kasi finally, you will get what you really deserve. Makukuha mo na yung talagang hinihintay mo na magbibigay sa'yo ng happiness. Lalo na if this is related to bahay or finances sa trabaho or sa career ninyo. Some of you, meron din kayong travel opportunities with your family. You might be traveling to some places for vacation. Pwede rin for business, business travels. You have the Queen of Swords, and then the Four of Wands, and the Seven of Wands. Oo. Iba sa inyo, meron kayong mga kina-cut off na tao sa buhay ninyo na alam nyong no longer serving your highest good. Pwede tong mga kamag-anak, no? Minsan talaga kailangan natin i-cut off yung connection natin sa iba nating mga kamag-anak. Lalo na kung puro stress na lang yung binibigay nila sa atin or medyo toxic or talagang hindi sila masaya sa mga nangyayari sa buhay natin, no? Oo, may mga ganon, mga naiinggit. So, I feel like you're going to be more protective of your family, of your well-being. Mas magiging ano ka ngayon, kung dati people pleaser ka or parang you want na maibigay yung, parang i-please yung ibang tao para peace and harmony lang lagi. But, some of you kasi pwedeng tinitake advantage kayo ng iba. So, this time, maaring mas nililimitahan mo yung circle of friends mo or yung mga taong madalas mong makasalamuha, especially sa iyong family, like extended family, mga kamag-anak. Oo. Let's see what else. You have higher power. O ayun, mas nagiging sensitive ka. Lumalakas ang iyong instinct, ang iyong intuition. You can see through the BS, no? Alam mo kung sinong bini-BS ka lang or niloloko ka lang or alam mong hindi naman talaga totoo sa'yo or authentic sa'yo. Nakikita mo na yon. And then, umiiwas ka na lang. Regeneration, wow. So, some of you, maaring merong bumabalik na interes sa isang bagay, sitwasyon, o maaring dati wala kang oras at panahon dito, isinantabi mo lang muna. Ngayon, parang nagkakaroon ka ulit ng interes, no? This can mean yung pwede tong mga libangan mo before, hobbies mo, or pwedeng trabaho, career, project. And I feel like, yung ba sa inyo, you are in the healing process. And this week, mas makakaramdam kayo ng lakas ng pangangatawan ninyo. Oo. 'Di ba? With the young energy, this is creativity, taking action, being more productive. You know, you are giving out something sa world. And I feel like, you're going to be very busy rin ngayong week na to. Lalo na dahil sa pagta-travel. You might be traveling to different places for business. And also,
meron ka rin ifo-focus na creative project this week. Pwedeng sa trabaho to or kahit sa personal mo, sa sarili mo, sa bahay nyo. Halimbawa, gusto mo magpatayo ng garden sa likod. Mga ganon, project mo yan. So, you will finally take action. You have the moon in Cancer in the 4th house. So, for you, mas magbibigay ka rin ng panahon, oras sa mga kaibigan mo, mga mahal mo sa buhay. You also have Mars in Leo in the 5th house. I feel like you're going to be more confident to the point na iisipin ng ibang tao na nagyayabang ka na. Kanya-kanyang perspective lang naman yan eh. Oo. So, yung iba, pwedeng mayabangan sa'yo. Yung iba naman, pwedeng ma-appreciate ka because they know na you are really talented. You have Jupiter in Taurus in the 2nd house status. So, I think a lot of opportunities for you related sa mga pagkakakitaan. 2nd house kasi is about your income, your money, your finances. And pwede rin tong opportunity for you to have magkaroon ng mga properties. Oo. Pwedeng may nag-i-improve sa iyong estado sa buhay, estado sa lipunan. Oo, yung iba tumataas ang estado sa lipunan, mas nakakaluwag-luwag na, 'di ba? Let's see, money, career, finances. Yung iba sa inyo, pwedeng merong mga ngako, no? Na hindi niya tutuparin. Na parang sasabihin niya, ito kaya niyang gawin. Pero alam niya from the start na hindi niya kayang gawin. Undependable tong taong to. So, be very careful na lang sa mga pagkakatiwalaan ninyo in terms of money or sa mga ino-offer, lalo na if it's too good to be true. Okay? Iwas sa mga too good to be true. You also have career growth. Ayan, opportunities are really coming your way. Yan. So, don't waste your time. And improve your finances. So, pwedeng advancement eh. So, yung iba, pwedeng may tataas yung position mo, may promotion ka sa trabaho. Pwede rin may increase, no? Sa relationship, merong game over. O baka ito yung kinut off mo na person. Family talaga, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo na related sa family. So, maaring meron nga talaga kayong kinut off na connection sa isang family member na para, nasa tingin mo, ito yung magbibigay ng peace of mind sa inyo pareho. Reassess. You have the right to change your mind, yes. So, you are going to reassess your situation, ano yung mas makakabuti sa'yo, ano yung hindi. So, syempre, kapag alam mong hindi makakabuti, hindi mo na itutuloy. At kung ano yung alam mong makakabuti para sa'yo, yun, dun ka magpo-focus. Okay, so that is your reading, Libra. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe, para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Libra. See you again.